So, short video tayo boys, coin changer. So, kung mapapansin mo, pag wrong angle, mag-blink-blink yung LCD, pero pag kaharap mo siya, hindi. Normal yan sa mga LCD boys. Tawag dyan si refresh rate ng mga LCD. Actually, pati mga monitor nagaganyan din. Pero since small LCD lang ito, and syempre hindi siya ganun ka-high-end katulad ng mga TV natin. So, medyo noticeable siya kapag mga ganitong angle. Pero pag nakaganyan ka, hindi naman. So, this is coin changer, bill or coin to 5. So, 5 pesos yung ilalagay mo sa coin hopper. And then, yun. Pwede mo siyang gawing 1. Gusto mo bill or coin to 1. May button sa likod to set. Tapos, piso yung ilalagay mo sa coin hopper. And pwede din bill or coin to 10. Then, 10 yung ilalagay mo doon sa coin hopper. Mga 10 peso coins, mga ganito. Okay. So, sa akin, nilagay ko ngayon 5 as recommended. Requested pala. So, hulog tayo ng 10. Then, press natin yung button. Then, syempre, maglalabas din siya ng equivalent ng 10 pesos, which is dalawang 5 pesos. Okay. So, pwede rin tayo maghulog ng say 20 dito sa may bill acceptor niya. Okay, straight lang natin yung dulo ng 20. Oops. Okay, pag hindi talaga straight, minsan lalabas niya ulit eh. Ayan, so lalabas yung 20 dun sa credit, makikita mo siya. Press mo yung button, lalabas siya ng equivalent ng 20, which is 4 na pirasong 5 pesos. So, ito susubukan natin naman yung 100. Actually, konti lang yung 5 peso ko sa loob, no? So, malalaman mo dito, anong mangyari kapag sakaling konti na lang yung laman, tapos nagulog ka ng 100, siyempre dapat 20 pieces na 5 pesos. Pero yung laman yan, konti na lang eh. So, ano mangyari kapag kulang, konti na or na-short na yung coin changer? So, kita natin ngayon, papakita ko. Hulog tayo ng 100. Press natin. So, mapapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin siyang susubok pa rin siyang magbigay. Pero alam ko kasi konti lang yung 5 peso ko eh. So, yung nilagay ko sa loob. So, ano yung mangyari kapag kulang? Or wala na siyang mailabas. So, yan. Stop siya. Then, mag-iingay siya ng ganito. So, sasabihin niya sa'yo na no more coins. Ibig sabihin wala nang laman. Then, papakita niya sa'yo yung natitirang credit. So, which is, ito kasi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. So, 55 pa daw yung hindi pa nahulog or yung credit. Meron pang 55. So, pag ganito, syempre, tawagin mo na yung may-ari. Hindi natin control yun kung naubos na yung sa loob. So, ang gagawin lang naman ng owner or yung operator, ano yung susi ko? Ito. So, simple lang din gagawin niya. Syempre, pwede niyang ibigay sa'yo yung 55 manually, tapos i-off and on na lang yung yung machine, or easier is i-refill niya na lang. Okay, baka masama yung 10 pesos. Doon pala sa loob yung 10 pesos. I-refill niya na lang, then i-press niya ulit yung button. So, ilalabas niya ngayon yung 55. So, that is 5, 10, 15, 20, 25 plus another 25, that's 50, 55. So, ganun lang yung mangyari kapag nakulangan na siya ng coins sa loob ng machine. So, I guess that's all. Short video ko na lang. So, maganda yung mga box natin na bago. Ito nyo, pati yung niya, nililinis. Then, ito, mayroon siyang sticker, no? Yung laminate. So, hindi ko muna tatanggalin to, pero actually, pwede mo itong i-cutter. Tapos, hilain. Para matanggal yung sticker na ito. Magiging blue lang talaga siya, pure blue. So bakit hindi ko tinatanggal? Kasi this is protection kasi ito sa scratches. Kung ma-scratch siya sa shipping, or syempre hindi naman yan ganoon ka safe yung shipping natin. So syempre GNT, Shopee Express, Flash Express, hindi rin siya ganoon ka safe. Lahat naman nata kasi syempre malayo yung tatakbuhin nito. So pag na-scratch siya, tapos may makita kang mga scratches dito, pwede mong hilain yan, magiging parang bago siya ulit.